Magandang araw po, kami ay manonood ng Noli Me Tangere, Kabanata 16-30. Buod ng Kabanata 16 hanggang 30. Si Sisa ang ina ni Basilio at Crispin. Ang asawa niya ay si Pedro na labis ang kasamaan at pagkakahamay. May bisyo si Pedro gaya ng pag-inom ng alak at sabong. Bibihira lamang kung umuwi ng bahay si Pedro at kadalasan pang sinasaktan ng asawa kung hindi nakapagbibigay ng pera ang pambisyo. Ganoon na lamang ang pagkabigla ni Sisa matapos na tumambal sa kanyang harapan si Basilio na duguan ang kanyang noo at takas ang matinding takot sa mukha nito. Kinuha ng sakristan mayor si Crispin sa bintang ng pagnanakaw nito. Nang sumunod na araw, nagtipon-tipon ang mga manong at manang sa simbahan upang pag-usapan ang indulhensya plenaria na siyang makahango sa purgatorio ang mga kaluluwang nagdurusa. Hindi na malayo ng mga nag-uusap ang pagdating ni Sisa na may dalang isang bayong ng gulay, prutas at isda para sa kura paroko. Tumambad sa kanyang paningin ang kusinero at sakristan, ngunit hindi sila nito pinansin. Hindi makapaniwala si Sisa sa mga binabanggit nila. Sa kabilang dako, nag-uusap si Crisostomo Ibarra at ang guro ng San Diego na sa lawang ito itinapon ng bangkay ng kanyang ama na si Don Rafael Ibarra. Nais nung ipagpatuloy ang simulan ng kanyang ama sa pagtulong sa pag-aaral ng mga bata. Dito isa-isa ang mga suliranin ng guro, katulad na lamang ng nawawalan ng interes sa pag-aaral dahil kulang sa panghihikayat mula sa kanilang mga magulang at kung mayroon may nagiging sagabal naman sa kanila ang kahirapan. Isa ba'y kailangang iwasto at may saayos ang pagtuturo. Nakasanayan ng mga bata ang magsaulo sa halip na unawain mabuti ang pinag-aralan. Matapos ang pag-uusap sa lawa, dumalo si Crisostomo Ibarra kasama ang guro sa isang pulong ng tribunal. Dumalo ang dalawang partido ng bayan na magkasalungat ang opinyon at mga isinusulong. Ang Partido Konservador o Konservativado na binubuo ng mga matatanda at Partido Liberal na kinabibilangan naman ng mga kabataan. Ang mga paksa ng pagpupulong na iyon ay tungkol sa gaganaping kapistahan at ang pagtatayo ng paaralan para sa bayan. Sa dami ng kanilang pinagdalunan para sa kapistahan, ang desisyon pa rin ng simbahan ang nanaig o masusunod para sa kapistahan. Matapos pumunta sa simbahan, gulong-gulo na umuwi si Sisa sapagkat hindi niya alam kung ligtas ba ang kanyang mga anak. Nagpang-abot sila ng Guardia Civil sa daan. Pilit siyang pinapaamin na ilabas ang 2 onsang ninakaw ng kanyang mga anak. Dahil sa wala siyang may pakita ay kinaladkad siya ng mga ito papuntang kwartel. Hiyang-hiya si Sisa na pinagtitinginan ng mga tao. Tanghali na nang pakawalan siya ng adres at pagka-uwi niya sa kanilang bahay ay tumambad ang isang pinas na damit ni Basilio na nakasabit sa dingding. Labis ang kanyang naging pag-aalala kaya siya ay tumakbo papuntang bayan at nagsisisigaw sa paghahanap ng kanyang mga anak. 3 araw ang naging paghahanda ng mga mamamayan ng San Diego para sa darating na kapistahan. Napag-usapan si Padre Salvi na katakatakang nag-iba ang pag-uugali simula nang dumating ng San Diego si Maria Clara. Plano ng magkatipan na magkaroon ng picnic sa ilog kasama ang kanilang mga kaibigan. Iminungkay ni Maria Clara na huwag niyang imbitahin si Padre Salvi, ngunit hindi ito sinang-ayon na ni Crisostomo Ibarra. Sumakay sa 2 bangka habang nangingisda ang mga kababaihan at kalalakihan. Ngunit na magkaroon ng butas ang bangka ng mga binata ay napalipas sila sa sinasakyan ng mga dalaga. Wala silang mahuli ng mga isda dahil mayroong mga bumaya kaya't nilundag ng piloto ng bangka na si Elias. Naglaban ng dalawa sa ilog na at hindi namang sinabuluhan ni Crisostomo Ibarra hanggang sa mapatay nila ito. Nagkupli si Padre Salvi sa isang puno at doon niya nakita ang mga kababaihang nagtatampisaw sa batis. Nanilip siya at nakinig sa mga nag-uusap, ngunit pinigil niya ang kanyang sarili. Dumating si Sisa na naisa ng pakainin ni Ibarra, ngunit umalis din kaya napag-usapan ang pagkawala ng kanyang mga anak. Dumating ang mga Guardia Civil at sarhento upang hanapin si Elias sapagkat ito ay di umano ang nanakit kay Padre Damaso. Nang sumunod na araw, pumunta si Ibarra sa bahay ni Piloso Potasio upang humingi ng payo tungkol sa paaralan na nais niyang pasimulan. Sinulang magkamalito ng Piloso at iminungkahin sa mga kinikilalang tao sa lipunan tulad ng kura dapat isang kunin ni Ibarra ang kanyang mga binabalak. Ika-10 ng Nobyembre at bisperas ng kapistahan sa San Diego. Handa na ang lahat sa bisperas palabang mula sa mga panti, dekorasyon, paputok, pagkain, musika at mga programa. Samantala, tinatapos na ang bahay paaralan na pinapagawa ni Ibarra malapit sa kanyang tahanan sa pamamagnubay ni Ñol 1. Dahil dito ay marami ang mga sa kanya, ngunit marami din ang naging palihim niyang kaaway. Malaking handaan ang nakatakdang maganap sa bahay ni Kapitan Tiago at higit na marangyak kaysa sa bahay ng ibang mayayaman sa San Diego. Isang relikaryang ginto o locket ang pasalubong ng ama ni Maria Clara. Namasyal sila sa isang sulong na daan ay may isang ketongin na tumawag ng pansin ni Maria Clara kaya inilimos ito ang locket na kabibigay pa lamang ng kanyang ama. Napalathala sa isang aklat na dyaryo sa Manila ang karangyaan at pagdiriwang ng kapistahan sa loob ng 3 araw. Sinulatan ni Maria Clara si Ibarra dahil ilang araw na niya itong hindi nakikita. Hindi lang din niyang siya idalawag ng binata at imitahan siya nito sa pagpapasinaya ng bahay-paaralan na kanyang pinatayo. Ikatlo at ang huling araw ng kapistahan sa bahay ng San Diego. Handa na ang lahat para salubungin ang kapistahan. Sinimulan ng mahabang prosesyon ng iba't ibang santo. Makikita ang pagkakaiba ng antas o diskriminasyon sa lipunan. Siksikan ng mga tao sa loob ng simbahan hanggang sa labasan. Ang misa ay bayad para sa kabanalan ng lahat sa halagang 250 piso. Mas mabuti na magbayad ng mahal sa misa na makapagdadala ng kaluluwa sa langit kaysa sa impyerno kung kumedya.
Dagdag impormasyon lamang ay may hindi ako makakalimutan na sinabi ni Sisa sa kabanata ng No Limit ang Here ay hindi magnanakaw ang lahat ng mahihirap. Ipinapamulat dito ni Dr. Jose Rizal sa linya ni Sisa na hindi dapat sa estado ng buhay ng isang tao ang maging batayan ng kanilang pagkatao. Nais niya ring ipakita na hindi lahat ng mahihirap ay may masamang intensyon o isang kriminal. Ang linyang ito ay nagpapakita ng tema ng katarungan at pagkakapantay-pantay kung saan dito mo makikita na tanging mga mayayaman lamang ang nakakakuha ng hustisya at ang mga mahihirap ay patuloy na inaalipusta. Aral na aking natutunan ay tungkol kanila Sisa at sa dalawa niyang anak na sina Crispin at Basilio. Sa kabanata aking napanood ay nagpapakita na ang mga mahihirap tulad ni Sisa ay nagdurusa sa kahirapan, kawalan ng katarungan at pag-aabuso ng mga may kapangyarihan. Ang kwento ni Sisa ay sumasalamin ng walang hanggang pagmamahal at sakripisyo ng isang ina para sa kanyang mga anak. Sa kabila ng kahirapan, ginawa niya ang lahat para protektahan sina Crispin at Basilio. Ang kahalagahan ng pagiging matulungin at maawain. Katulad na lang ni Tasyo na nagbibigay ng pag-asa at tulong sa mga taong naghihirap. Aral na nakuha ko sa kabanata 16 to 30 ng No Limit ang Here ay ang hindi paggamit ng kapangyarihan ng mga pare ng tama. Inaabuso nila ito lalo na sa mga mahihirap. Tapos nagkukunwari pa silang wala silang gawang mali o wala silang kasalanan. Yun lang, maraming salamat. Ang aral na akin natutunan sa No Limit ang Here, kabanata 16 to 30 ay ang pagpapatawad at pagpapakita ng malasakit sa kapwa. Pati na rin ang kahalagahan ng pagkakaroon ng mataas na moralidad sa kabila ng mga pagsubok. Ang natutunan ko sa No Limit ang Here, kabanata 16 to 30 ay una, ang pagpapahalaga ni Sisa sa kanyang mga anak. Doon napapakita ang pagmamahal ng isang ina sa kanyang mga anak. Natutunan ko rin kung gaano kahalaga ang edukasyon sa mga bata, babae man o lalaki. Ang aral na napulot ko po nung pinanood ko ang buod sa kabanata 16 to 30 ng No Limit ang Here ay nagpapakita ang malupit na katotohanan ng buhay nung pananakop ng mga Espanyol na kung saan ang mga Pilipino ay nagdurusa sa kawalan ng katarungan at pang-aapi. Makikita rin ang pagtrato sa mga Pilipino bilang mga mababang uri, ang kapangyarihan ng mga praile na nag-aabuso sa mga tao, at ang paghihirap ng mga tauhan tulad ni Sisa, Crispin at Basilio. Ang aral na aking natutunan, kapag ang isang lipunan ay pinanghaharian ng mga takot, katiwalian at pang-aapi, ang mga mahihina at inosente ang unang nadurusa. Nagpapakita rin ito ng mga isang sistemang puno ng pang-aabuso ay nagbubunga ng kawalang katarungan at pagpighati sa mga tao. Kaya ito ang nagiging dahilan kung bakit mahalagang lumaban para sa katotohanan at hustisya tulad ng ginawa ni Ibarra sa nobela. Yun lamang ang aral na aking natutunan mula sa No Limit ang Here. Sana naintindihan ninyo. Maraming salamat po. Ang kawalan ng hustisya ay nagdudulot ng matinding pagdurusa lalo na sa mga mahihirap. Ipinapakita sa kabanatang ito ang pagmamalupit ng may kapangyarihan ay maaaring magdulot ng kawalang pag-asa katulad ng nangyari kay Sisa. Ang aral na nakuha ko sa kabanata 16 hanggang 30 ng No Limit ang Here ay ang determinasyon at pagiging matapang ay mahalagang katangian sa pagtupad ng ating pangarap o plano. Dahil hindi lahat ng tao ay susuporta sa mga plano at pangarap natin. Ngunit hindi ito dapat maging hadlang sa atin upang tuparin ito.